May nakaaway ka na ba? Ano ba ang pakiramdam ng may kaaway? Not good. Tama po ba? Makikita natin sa ating paligid na kapag may kaaway ang isang tao, hindi nagpapansinan, nagpaparinigan lang, nagsisimangutan at talagang napaka-imposibleng magharap o mag-usap sila ng maayos. Yan po ang tipikal na senaryo ng magkaaway na makikita natin sa ating paligid. Tingnan natin ano naman ang panuntunan ng langit kung tayo ay may kaaway. At sa panuntunan ba ng langit, okay lang ba na may kaaway ang tao o may kasamaan ng loob? May sinasabi po ang Colossians 3 verse 8 patungkol sa sama ng loob. Ang nais po ng Diyos, itakwil na natin ang sama ng loob. Itakwil ibig sabihin, huwag i-entertain, kalimutan, talikuran. Sa tanong na, okay lang ba sa Diyos na may kasamaan tayo ng loob? Hindi po ang sagot. Bawal. Ayaw po ni Lord na may kasamaan tayo ng loob. Tungkol naman sa kaaway, ano ba ang nais ng Diyos? Basahin po natin ang Exodus 23, 4-5. Sabi po dito, kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito't dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabawalang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Okay lang ba kay Lord na may kaaway tayo? Hindi po. Ang kalooban ng Diyos, kung may kaaway tayo at may hindi magandang nangyari sa Kanya, lapitan natin, tulungan, alalayan, saklolohan, suportahan natin, gawan natin ng mabuti. Bakit? Kung tayo ang unang lalapit sa kaaway natin upang makipagbati, tanda po yan ng kapakumbabaan. When we obey God's word, tinuturuan po tayo nito na magpakumbaba. Bakit? Dahil mahalaga po sa paningin ng Diyos ang isang taong mapagpakumbaba. Kung susundin po natin ang nais ng Diyos, that is humility. Kung lumalapit po tayo at nakikipagkasundo sa ating kaaway, we obey God at ipinapakita po natin sa Diyos na tayo ay totoong binago ng Kanyang mga salita. Ano ang dapat nating gawin sa ating mga kaaway? Ang utos ng langit, mahalin natin ang ating mga kaaway.